Ka-coffee, good morning! Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo sa mga ka-coffee natin na nakikinig ngayon. Nasaan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. May nabakbakan na. Nabalitaan nyo na ba yan? May binengbang itong si Lacson eh. Si Lacson actually, isa sa pinakamatinong senador. Hindi ko alam sa inyo ka-coffee, no? Pero isa ito sa pinakagusto kong senador kasi alam niya yung ginagawa ng isang senador at alam niya kung ano yung dapat gawin ng isang senador at hindi dapat. At direkta, naku po, sapul na sapul si Bato de la Rosa dito, oo. Kung ikukumpara mo si Lacson kay Bato de la Rosa, napakalayo ng agwat nila. Si Lacson, alam niya yung ginagawa niya bilang isang senador o bilang isang magiging senador. Si Bato de la Rosa, ilang taon na siya dyan? 6 na taon na siya dyan. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw sa kanya yung dapat na ginagawa ng isang senador. Sapul. Ngayon, sagutin yan. Parang wala pa tayong naririnig na sagot ni Bato de la Rosa dito sa sinasabi ni Lacson. Na ikaw, Senator Judge ka, paano magmomosyon ka na i-dismiss yung impeachment case ni Sara Duterte ngayong isa kang senador? Isa kang Senator Judge. Senator Judge. Saan ka nakakita ng kaso ha? Ikaw ay judge, ikaw yung magmomosyon na i-dismiss yung kaso na yan. Diba? Nakakatawan lang yan. Parang ganyan nangyari sa ICC, Galawang Duterte. Ganyan ginawa nila di ba? Pinag-i-inhibit nila ang isang judge. Yung sa ICC, pinag-i-inhibit nila, actually, dalawa yung judge, na wag daw sila duminig doon sa kaso kasi bias daw yan. Sabi ng defense team ni Digong. Anyway, pare-parehas kayo dyan. Sa ICC, dito sa Pilipinas, ang kampo ni Digong, isa ng ginagawa ninyo. Calling the attention of Bato de la Rosa, galing kay Lacson yan ha. Sagutin mo ngayon si Lacson. Parehas kayo naging hepe ng Philippine National Police. Sino mas magaling sa inyo? Magpagalingan na lang kayo. Ito ang sinabi ni Lacson. Senator Judge who moves to dismiss impeachment case invites ridicule. Sa pula, sakit niyang ka-coffee. Gusto mong maging katatawanan ka sa ginawa mo. Diba? Judge ka, Senator Judge ka, nag-motion ka na i-dismiss itong impeachment case. Gusto mo pagtawanan ka ng taong bayan, senador ka, pagtatawanan ka. Saan ka nakakita niyan? Senador ka, tapos di mo alam yung ginagawa mo? Mamaliitin ka, bakit ganyan naman mag-isip si Bato? Bakit ang babaw naman ni Bato? Diba? A senator judge who makes a motion to dismiss an impeachment case will invite public ridicule, Senator Panfilo Lacson said. Ayun na, yun ang nangyayari. Isa na tayo dyan. Katawa-tawa. Nakakaawa itong ginagawa ni Bato de la Rosa, pero ang masaklap kasi may mga DDS pa rin na suportado siya. Anyway, Lacson, sa kanyang interview po, nitong linggo lang, said a senator judge cannot just move to dismiss an impeachment case that the Senate as an impeachment court is going to try. Ang sino mang senator judge, example si Bato, ginawa na kasi ni Bato nag-move na si Bato dyan. Si Bato, si Bongo, sino ba yan? Kung sino mga senator, 20th Congress senator, 19th Congress, sige tapos na yan. Sa 20th Congress, kung sino man yung senador na magmomosyon, Amy Marcos, halimbawa, na i-dismiss yung kaso ni Sara Duterte, nakakatawa ka. Dahil ikaw po, ay senator judge na. Ngayon po ay impeachment court na yan. Ano ka, kakampi ka ni Sara Duterte? Nasaan yung fairness dyan? Judge ka nga tapos kumampi ka na doon kay Sara. Sabi ni Lacson, maliwanag ako doon. Maliwanag ha, walang doubt ha, maliwanag ako doon. Hindi pwedeng mag-move to dismiss ang isang senator judge kasi west kami. Huwes sila. Hindi lang sa mali. Malinaw na malinaw to ha. Unang-una, yan po ay mali, improper, and inappropriate at katawa-tawa. Ang dami grabe mag-describe tong si Lacson Bato de la Rosa dinidescribe ka. Ang ginawa mo ay mali, ang ginawa mo ay improper o hindi tama, inappropriate, hindi angkop, at katawa-tawa. Kasi judge ka. Paano mo sasagutin ngayon yan? Out of curious mind na naman niya, sasabihin niya. Ay nako, yan po sinabi ni Lacson sa kanyang interview sa DZBB. Saan ka nakakita sa court, yung judge na nasa ibabaw nakaupo siya,
Doon siya may hawak ng gavel. O yung pang ganon, diba? I now dismiss the case. Chich. Siya ang pupukpok. Tapos, sasabihin ng judge, I move to dismiss. Talaga nga naman, nakakatawa talaga. Magaling mag-describe tong si Lacson. No, para ma-visualize ninyo. Ikaw ay nakaupo ka doon sa taas. Diba? May hawak ka ng gavel. Ang tawag, gavel, ano matawag sa Tagalog niyan? Basta yung pampukpok. Diba? Silence in the court, yung ginaganon, pinupukpok, no? Tapos sasabihin mo, I move to dismiss. Judge ka, tapos I move to dismiss, kundi ka ba naman eng-eng? Talaga nga naman, oo. Tapos siya din ang pupukpok, I move to dismiss the impeachment case. And I agree to the motion. Tit. No, diba? Nakakatawa, diba? Hindi ko alam kung na-visualize ni ba ito yan. This case is dismissed. I move to dismiss. Tapos, this case is dismissed. Tit. Nakakatawa talaga. Hindi mo alam talaga kung anong pumasok sa kukote nito mga senador na to. It was Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan, pinangalanan ka na sa balitang ito. It was Senator Ronald Bato de la Rosa who moved to dismiss the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Among others, the alleged misuse of 625 million pesos in confidential and intelligence funds. Napakalaking halaga niyan na winaldas ng kanyang opisina, ang Office of the Vice President. Ganoon din po ang Department of Education nung siya po ikalihim dyan sa DepEd. Diba? Nakakatawa. Malinaw na nga yung pinaggagawa nyo eh. Malinaw na yung pinaggagawa ni Sara. May mga testigo, may mga umamin na sinusuhulan sila ni Sara. Saan ka nakakita? 125 million pesos winaldas in just 11 days. Saan ka nakakita niyan? Tapos, gusto mo, wag nang dinggin yan. Diyan sa Senado. I-dismiss na lang, Bato de la Rosa. I-dismiss mo na lang. Ganon na lang kadali yan. I-dismiss na lang yan. Ito, isa pa itong si Roque. Unconstitutional daw. Sinasabi naman ni Roque kasi vina-violate daw nito yung 1-year ban rule. Kasi hindi na raw pwede sampahan ang impeachment case ng higit sa isa sa loob ng isang taon. Bakit? Kailan ba siya silampahan? Talaga nga naman itong mga to. De la Rosa, who made the motion to dismiss before the Senate ended in its session for the 90th Congress, the Senate then convened into an impeachment court to discuss De la Rosa's motion. At alam nyo na yung naging decision dyan, ka-coffee, na binalik po ng Senado yung term nila, na-remand, binalik po nila yan sa House of Representatives dahil may kinakailangan silang certification. Tapos hinihingi din nila sa bagong Congress ng House of Representatives, ibig sabihin ng 20th Congress, ng intent na gusto pa nilang ipagpatuloy yung kaso na yan. Malinaw naman na gustong ipagpatuloy yan. In fact, yung mga prosecutors ay ready na idiin itong si Sara Duterte. Pag-usapan yung kaso na yan, mabulatlat itong mga ebidensya at makulong. Actually, this will lead to criminal case kasi wala namang criminal case dito, no? This will lead eventually, no, to criminal case. Pero ang hinihintay lang natin dito ay conviction or acquittal. Once convicted, matatanggal si Sara Duterte sa kanyang posisyon at ang parusa, hindi na siya makakatakbo o makakahawak ng kahit na anong posisyon sa gobyerno. Sa madaling sabi, yung kanyang pangarap maging presidente, pagsapit ng 2028, hindi na po yan mangyayari once na ma-convict siya dito sa impeachment case na yan. Pagdating naman sa acquittal, business as usual pa rin. Diba? Magagawa niya pa rin yung pwede niyang gawin at tatakbo siya sa 2028. Yan na yan. Yan dalawa lang pinagpipilian natin dyan. For now, Lacson said he is inclined to follow the Philippine Constitution and proceed with the impeachment trial. Yan naman kasi malinaw naman yan. Tayo hindi tayo abogado eh. Kinakailangan talagang mag-proceed yung impeachment case na yan. Diba? Yun ang pinapanindigan dito ni Lacson. In fairness, no? Sumusunod sa konstitusyon. Kasi kung hindi tayo susunod sa konstitusyon, kalat-kalat tayo. May kanya-kanya tayong interpretasyon. Iisa lang naman yung ating pinagbabatayan ng ating konstitusyon. Diba? Initially ako, sundin natin ang saligang batas kasi plain and simple. Try and decide. Very good si Lacson dyan ha. Try and decide. Litisin at magdesisyon. Yan ang malinaw sa ating konstitusyon. Try and decide. Hindi yung remand. Sa akin ito na pananaw ha, sabi ni Lacson. Plain and simple. Try and decide. Yan po yung kanyang opinion.
Senator Risa Ontiveros also echoed Lacson's view, saying that as senator judges, it is their duty to conduct a trial. So bakit gustong-gusto nyong wag nang umusad yung trial na yan? Amy Marcos, Bato de la Rosa, bakit ayaw nyong umusad yung impeachment trial na yan? Dahil magkakalabasan ng mga ebidensya. Masisira si Sara Duterte once na binuksan yung mga envelope na yan, yung mga ebidensya na yan. Pinagdebatehan na po namin. We even debated on that. It is to conduct a trial forthwith. At para makaboto kami eventually na convict ba, acquit ba, kailangan naming madinig ang mga ebidensya sa bawat articles of impeachment. Malinaw na malinaw yan. Yan po ang sinasabi ni Risa Ontiveros. Kailangan naming matingnan at mapakinggan ang bawat witness sa bawat article. Due process requires it. Sabi ni Ontiveros, correct. Paano ka nga naman magdidesisyon? Ikaw na senador ka, Bato de la Rosa, paano ka magdidesisyon sa isang kaso nang hindi mo naririnig both sides? Paano ka pa naging senator judge? Diba? Ang ginagawa nyo kasi ngayon, gusto nyo, actually, nagdesisyon na sila, i-dismiss na natin yan, without listening, without hearing, itong mga witnesses, without looking or seeing, scrutinizing the pieces of evidence gathered by the prosecution. Diba? Simple lang yun eh. Gusto mo agad dismiss dahil kakampi mo siya, dahil yung loyalty mo na sa mga Duterte, dismiss na agad yan. Ano yun? Papatawa ka. So hindi yan patas. Whether sa prosecution, whether sa impeached official, higit sa lahat sa ating publiko. Correct. In short ba to, yung ginagawa mo hindi patas sa publiko. The Constitution says there should be a trial. We can't just be throwing it away. There is a violation of the Constitution if we don't go on it. Sabi naman po ni Senator Raffy Tulfo. Sir Erwin Tulfo ito sa kanyang press con. Yan po yung kanyang sinasabi. O buti pa yan. Sir Erwin Tulfo, nasa tamang pag-iisip. Kahit na noon supporter ni Duterte yan, pero nagiging patas siya dyan. Malinaw na malinaw, kailangan natin dinggin yan. Sabi ni Erwin Tulfo, makikita mo lang yun, pieces of evidence kung mag-umpisa na yung trial. Kung wala naman laman, I'd be the first to say, why don't we just dismiss this? Sabi ni Erwin, correct! Malinaw na malinaw yan. The people have the right to know if it's true or not. Yun yung hinahanap nila. Is this true or not? Sabi po ni Erwin Tulfo. Di ba hindi mahirap ba to? Kung malinis talaga si Sara Duterte, kung wala siyang tinatago, wala siyang ginawang masama, haharap siya dyan sa trial. At bato, hindi mo kinakailangan pigilan na ubusan yung trial na yan. Kung confident ka na kaya ni Sara with her 16 lawyers na ipagtanggol ang kanyang sarili. Diba? Very clear. Pero bakit ilag na ilag kayo? Bakit ayaw niyong humantong sa impeachment case? Ito namang si Roque, isang pugante, nag-iingay na naman. Ano sinasabi niya? VP Sara trial unconstitutional at invalid sa 20th Congress. Sabi ni Roque. Magpakita ka na lang dito, Roque. Sabihin mo na invalid yung warrant of arrest mo. Yan. Atupagin mo yan. Asikasuhin mo yung existing warrant of arrest mo na inisyo ng Angeles Court. Di ba? Yan ang atupagin mo. Huwag yung impeachment case si Sara Duterte. O runong-runungan ka na naman dyan. Yan daw po ay unconstitutional at invalid. Pati yung warrant of arrest mo, invalid. Ayaw mo asikasuhin yung sarili mo. Former presidential spokesperson and lawyer, Attorney Harry Roque, on Sunday, June 29, said the impeachment case against Vice President Sara Duterte is both unconstitutional and procedurally defective, urging the Senate to dismiss the complaint outright. Kapal na mukha. Nagpapatawa ka ba, sir? Oy, Senado! Agad-agad, i-dismiss mo yung impeachment case ni Sara Duterte. Dahil yan ay unconstitutional, dahil yan illegal. Sabi ni Roque, oy, sir, sikasuhin mo yung kaso mo. Sa kanya pong live session sa Facebook, Roque backed the Vice President's position that the fourth impeachment complaint filed against her violates the 1987 Constitution's one impeachment per year rule. Nag-iba kayo ng narrative. Nag-iba kayo ng kwento. Di ba sabi ni Sara, gusto ko ng blood bath. blood bath daw. Tapos,
naduwag, aatras. Hindi, i-cancel natin yung impeachment case na yan kasi violation sa Constitution yan. Kasi na hinahanap yung blah, 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 blah. Nawala na yung bloodbath nila. Biglang naduwag Sabi niya, basura yan. O bakit yung sinagot? Tama yung sinasabi ni Bukoy Sabi niya, basura yung kaso na yan. Bakit yung sinagot ng sinulata kayo ng Senado? Talaga nga naman bilangin mo, 1, 2, 3, 4. Hindi mo kailangan ng doctorate of laws para maintindihan na labag ito sa saligang batas, sabi ni Roque. Bobo talaga, sorry for the term bobo talaga tong si Roque. Tama yung sinasabi ni Palirista Masyadong selective ito, bobo talaga, that's the term. Paumanhin sa mga naghahapunan at sa kumakain, pero may pagkaeng-eng tong si Roque. Yung sinasabi niya, may nag-file ng impeachment case. 1, 2, 3, yung 4. Yung umusad, yung na-verify, yung 4th case. At yan yung inendorso ng House of Representatives, inendorso yan sa Senado. So, ginakount nila yung first case na final, second case, third case, hindi naman mga verified yan. O sige, wag mo isipin, kung pwedeng bilangin mo kahit hindi verified case yan, edi pwedeng gawin ni Sara, magpadala siya ng tao, gawa ng inventong impeachment case, i-file siya sa House of Representatives, kahit hindi verified, counted na yun. Ibig sabihin, bawal na siya sampahan ng second, bawal na siya sampahan ng third, fourth, fifth, or kahit na anuman, kasi meron na siyang tao na inutos na mag-file kahit hindi verified. Napakadaling gawin nun. Sa tingin mo, ganyan kahina yung Constitution framers? Mau-overlook nila yan? Kahit hindi verified? Hindi mag-invento-invento ka lang dyan, iutusan mo yung kasambahay mo, uy, marunong ka bang masumulat? O sige, gawa ka ng impeachment case. Dahil nagsampa na yung katulong niya, yung kasambahay niya, wala nang pwede magsampa Roque, hindi verified yung mga pinagbibilang mo. Tapos sabi niya, hindi mo na kailangan ng doctorate degree. Ikaw nga, abogado ka. UP professor, international lawyer. Malinaw na kapag may kaso ka, dapat mong harapin. Pag may warrant of arrest ka, dapat mong harapin. Kailangan mo pa ba maging abogado dyan? Kailangan mo pa ba ng doctorate degree yan? Para para maintindihan na may kaso ka dito sa Pilipinas? Ay, talaga, 80-80 ka talaga. Ay nako, Roque. Ginagamit mo sa kasamaan yung talino mo. Kung matalino talaga, di ba? Sige, komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section. Yung mga gusto pong magsalita, gusto magbigay ng opinion, ilagay dyan sa ating comment box ng mga nasa Facebook. Pasukin na lang, please. Like and follow yung mga nasa Facebook, TikTok. Click nyo na rin po yung subscribe. YouTube, subscribe na rin po kayo. I'll see you next video. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Huwag magpapabudol sa mga kalokohan ni Harry Roque. I'll see you next video. Bye-bye.